Pasado alas 8:30 kagabi nang pumanaw si Mang Dolphy matapos tanggalan siya ng life support. Mahigit isang buwan din siyang naospital dahil sa sakit na pulmonya at iba pang komplikasyon. At sa madamdami na anunsyo ng kanyang anak na si Eric Quizon, kaugnay ng pagpanaw ni Dolphy, nanawagan si Eric ng ngitian ng bawat isa ang kanilang katabi bilang simbolo ng pagpupugay sa Comedy King. Nakatutok si Cara David. Umalik, please. Alam ko. Alas 8:34 kagabi nang tuluyan ng mamaalam ang nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy. Ilang oras matapos pumutok ang balita, mahinahong humarap sa media ang anak ni Dolphy at nagsisilbing tagapagsalita ng pamilya na si Eric Quizon. On behalf of my brothers and sisters, on behalf of everyone who loved him, on behalf of Shasha, my brother Ronnie, my sister Donna, my sister Kit, we all thank you from the bottom of our hearts. Pray for his eternal repose, and in his honor, please smile at the person standing next to you. Heaven is a happier place with him there, and for us whom he's left behind, comedy's dead, but long live comedy. Thank you. Ang ilang kaanak ni Dolphy hindi napigilang maging emosyonal. Ayon sa Makati Medical Center, multiple organ failure ang ikinamatay ni Dolphy dahil sa mga komplikasyong dulot ng pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Kaya kahit pa umuulan, agad dumagsa sa ospital ang mga tagahanga ni Pidol. Lagi namin siyang kasama, gano'n. Sa panayam ng unang hirit kanina sa isa sa mga apo ni Dolphy na si Roel, ikinuwento niya ang naging pamamaalam nila kay Dolphy. Tinanggal na raw nila ang life support nito para hindi na tuluyan pang mahirapan. Mahigit isang buwan na ding nasa ICU si Dolphy at ilang beses nang nagka-pneumonia, sinalinan ng dugo at dinayalisis. Habang nangyayari nga yung tinanggal yung sa kanya, sa isa namin siya niyayakap. Tapos sinasabi namin kung anong gusto namin, yung message namin sa kanya. Tapos, sorry, Roel, tinanggal yung... Yung parang ano, yung mga gamot. Naka-life support ba siya at that time? Sinong nagdesisyon at ano yung punto? Saan kayo nagdesisyon na, sige, pakawalan na natin si Dolphy? Siguro yung nakikita na namin, nahihirapan na si Lolo. Sa isang panayam sa anak ni Dolphy na si Ronnie nitong June 21, sinabi nitong ayaw ni Dolphy na maraming nakatusok sa kanya. Ang sabi niya kasi, ayaw niya may tinutusok sa kanya. Ayaw niyang buhay nga siya pero nahihirapan siya. Tapos ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakatingin talaga ako sa kanya, tumitig pa siya sa akin eh. Sabi niya, if kung mawawala na ako, gusto ko, psh, ganun lang. So, parang gusto kong bigay din sa kanya yung ganun. Kaysa, di ba gusto nga natin siyang buhay, nobody wants him to go. But he doesn't like it that way. Diba? Yun. Kung hindi komportable, pahinga na lang. Yun ang gusto niya eh. Kwento pa ni Roel, hindi raw napigilan ng marami sa kanila na maging emosyonal. Ang partner ni Dolphy na si Shasha hanggang sa huli, nagpakita raw ng pagmamahal kay Dolphy. Si Tito Shasha, kalmante naman siya. Tapos kanina habang inaayusan si Lolo, ano siya, nakakausap niya. Tapos, I love you, Dolphy, gano'n. Sa mga anak, sa mga apo, who's taking it hard? Sino yung pinaka-emotional? Halos lahat naman eh. Pero si Vandal kanina, nung nakita niya si Lolo na nasa atol, ano siya yung, siyempre, yung emosyon niya parang naiintindihan ko na, siyempre, ano siya, isa sa paborito ni Lolo na. Nakahanda na ang paghihimlayan ng kanilang lolo. Ano yung babaw niya, ano yung bronze na nabili niya noong 1976. Matagal na. As far back as 76, meron na siyang binili. So bronze. Anong suot niya? Pwede mo sabihin ano siya, all white. Trademark na yun. All white. Tapos meron siyang panyo dito na red. Tapos tie na white. Anong itsura niya, Roel, mo? Does he look like he's at peace? Para magte-taping lang. Parang mag-shooting lang. Hindi naman nakangiti. Baka may naiwan pa rin ngiti kasi I'm sure lahat tayo gusto natin siyang maalala na nakangiti, nagpapatawa. Ayan, medyo maliwalas naman yung itsura niya kanina.
Bago pa nito, nauna nang sinabi ni Dolphy sa panayam sa kanya ni Jessica Soho noon na matagal na siyang nakabili ng sarili niyang kabaong. Nakabili na raw kayo ng coffin? Yeah. Ah, talaga ho? Bakit? Naalo ka ko, binibenta ka. Binili ko naman. Pero kayo ho, syempre gusto nyo rin mahaba buhay nyo. Eh, siyempre, basta kung malakas ka pa. Eh, kung mahaba ang buhay mo, pero ganyan-ganyan ka, eh, wag na lang. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Labis din pong nagdadalamhati ang ilang nakasama ni Dolphy sa pelikula at iba't ibang mga programa sa telebisyon. Higit sa pagiging katrabaho, itinuturi na rin nilang pangalawang ama ang hari ng komedya. Nakatutok si Lars Santiago. Pagputok pa lang ng balitang yumao na si Dolphy kagabi, sumugod agad sa Makati Medical Center ang isa sa tinaguri ang Dolphy's Angels na si Liz Alindogan. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Inaya niya raw ang kapwa Dolphy's Angel na si Carmi Martin, pero siya ang unang nakarating. Ninenervous ako kasi nga, siyempre yun ang tatay ko sa showbiz, yun, nalulungkot talaga ako. Grabe, sabi ko kay Carmi, halika, kaya tumakbo na ako dito para makita ko man lang. Hindi niya raw inaasahan na nagwakas na ang buhay ng Comedy King. Nalulungkot na ako kasi nga, siyempre, kumari ko si Shasha, nalulungkot talaga ako. Grabe, kasi ina-expect ko kasi kala ko kayang-kaya na Tito Dolphy. I'm so sad talaga. Ikinagulat din ng dating aktres at ngayon Dagupan City Councilor Maybelline de la Cruz ang pagpanaw ng tatay-tatayan niya sa showbiz. Nagkasama si Dolphy at Maybelline sa Home Along Dariles. Siyempre nagulat. Nasa biyahe ako noon eh. Kasi nung nandun pa ako sa hospital, nangingi pa siya ng Japanese food eh. Alam mo yun? So parang nakakagulat lang kasi ang alam natin, nag-recuperate siya. Mamimiss daw ni Maybelline ang Comedy King. Iba yung ngayon, tas wala na siya. Lahat tayo malungkot na wala na si Tito Dol. Tay, basta maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng tulong nyo, sa lahat ng advices nyo, basta hindi ko kayo makakalimutan. I feel so blessed to be given a chance to know you. I love you, Tay. Si Evelyn Bontogon Guerrero o mas kilala bilang Matutina sa John and Marcia, ikinalulungkot ang pagpanaw ni John Puruntong na halos 2 dekada niyang nakasama. Malungkot at saka nagdurugong puso namin dahil sa kinuha na sa atin ng poong may kapal. Kailangan namang mamahinga na rin ni Tito Dolphy dahil sa yung hirap na dinanas niya lalo na sa kanyang mahabang araw ng pagkakasakit. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay makadalamhati tayo sa pamilya ng Quezon. Emosyonal din ang dating aktres na si Janice Jurado. Nakasama rin noon ni Dolphy sa John and Marcia at sa ilang pelikula. Malaki raw kasi ang naitulong ni Mang Dolphy sa pagkapagamot sa kanyang sakit. Lumapit ako sa kanya. Pinapasok niya ako sa taping. Nisyoan niya ako ng cheque. Tapos ika-6 na operasyon ko, siya na naman tumulong. Labis ang kanyang pasasalamat sa kabutihang ipinamalas ni Dolphy. Panalangin niya ngayon ang katatagan ng buong pamilya Quezon. Tito Dolphy, hindi ko kayo napasalamatan sa lahat ng ginawa niyong tulong sa akin. Nagpunta ako sa bahay ninyo sa Marina. Pinapasok niyo ako kahit hinang-hina kayo. Marami pong salamat. Wala man lang po ako nagawa sa inyo. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Handa na ang chapel sa The Heritage Park sa Taguig kung saan ibuburol bukas ng madaling araw ang Comedy King. Nakatutok doon live si Lay Alves. Lay? Mel, bukas ng madaling araw ay ibabalik na dito sa Heritage Park sa Taguig ang labi ng Comedy King na si Dolphy. At simula bukas ng umaga ay bubuksan itong Heritage Park sa publiko para sa mga nais na magbigay ng huling respeto sa hari ng komedya. Namataan namin ang partner ni Dolphy na si Jaja Padilla kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Nicole. Kasama rin ang panganay ni Jaja na si Karil. Narito rin kanina si Eric Quezon na siyang punong abala ng pamilya sa mga preparasyon.
Gayon din sina Epi at Ronnie Quizon at iba pa nilang mga kapatid. Bumisita rin kanina sina Vic Soto at Malu Fagar. Gayon din si Bebet Orteza. Napaliligiran na ng mga bulaklak ang chapel kung saan ibuburol si Dolphy. May mga mensahe ng pakikiramay mula sa matataas na opisyal ng gobyerno. Wala mang pambili ng mamahaling bulaklak para sa kanilang idolo, hatid naman daw ng mga ordinaryong Pilipinong pinaligaya ni Dolphy ang kanilang taos-pusong pakikiramay. May mga fans nang naghihintay na masilayan ang labi ni Dolphy at para personal na maipaabot ang kanilang pakikiramay sa pamilya. Sariwa pa raw sa kanilang alaala ang mga katatawa ng dala sa kanilang mga pamilya na mga pelikula at palabas sa telebisyon ni Dolphy. Nakakatawa yung mga pelikula niya, yung mga, saka mayroon din mga, siyempre yung mga aral sa buhay. Maganda yung mga palabas niya sa Humanong Dariles at saka yung sa, yung Janine Marcia. Kasi nakakatawa minsan, kahit malungkot ka, bigla na lang papatawa. O, yun ang nagustuhan ko kay Dolphy. Kahit doon sa bahay, nabibigyan ng aliw, kasiyahan. Talagang yung mga nakakapanood sa TV, talagang tumatawa sa mga kilos niya at saka sa mga binibigay niyang aral sa mga tao. Bukas hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang pagkakataon ng publiko na magbigay ng kanilang huling respeto sa Hari ng Komedya. Pagsapit ng alas 3 ng hapon sa araw ng Sabado hanggang Linggo, nakalaan na ang panahong ito para sa pribadong oras ng pamilya. May oras din lamang ang mga miyembro ng media sa loob ng chapel mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. at 6 p.m. hanggang 8 p.m. lamang. Mel, nakaset up na nga ang media para sa live coverage hanggang sa malibing si Dolphy sa araw ng Linggo. Paraan na rin ng pagbibigay pugay sa nag-iisang hari ng komedya. Mel. Lay, ibig sabihin ba pag nadala na dyan ang mga labi ni Mang Dolphy, bubuksan na sa publiko ng walang limitasyon, Lay? Gaya ng sinabi ko kanina, Mel, no, nagtakda ang pamilya Quizon ng public viewing. So ang oras para sa public viewing ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At magpapatuloy ito simula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Pero pagdating ng Sabado, 3 p.m. onwards ay private time na raw ito ng pamilya, Mel. Lay, doon sa video mo, nakita mo pala si Jaja, Lay. Anong obserbasyon mo sa kanya? Paano mo siya i-describe nung nakita mo si Jaja, Lay? Yes, Mel, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit kay Jaja at sa ibang miyembro ng pamilya kanina kasi kanina hanggang doon lang tayo sa labas ng Heritage Park. Pero mula doon sa kinaroroonan namin kanina ay talagang halatang nagluluksa pero matatag itong aura ng partner ng Hari ng Komedya, Mel. At mukhang abalang-abala siya, no, Lay? Doon sa video na yun, parang siya ba talaga yung nag-ayos, yung kanyang mga details, inasikaso niya. Meron bang ganyan, Lay? Ang alam natin, Mel, si Eric Quizon, yung kumbaga yung punong abala ng pamilya para sa mga preparations dito sa burol. Pero alam naman natin na simula pa noong nakakonfine pa si Dolphy ay hindi umaalis sa tabi niya si Jaja. Kaya na-expect natin na isa rin siya sa mga nag-aasikaso ng lahat ng preparations para sa burol hanggang sa malibing si Dolphy. Mel? At saka, Lay, meron bang mga meron kaya mga specific instructions sa burol, maaring ang pamilya niya, maaring si Jaja, o maaring mismong si Mang Dolphy, Lay? Mel, kanina sinubukan nating tanungin si Eric tungkol sa mga yan, pero hindi muna siya nagpaunlak ng panayam. Sabi niya, bukas ay bibigyan niya ng panahon yung media para sa interview. Kaya yung mga ganyang detalye ay hindi pa natin alam sa ngayon. So ang alam lang natin ay talagang magbibigay sila ng oras para sa publiko, para magbigay ng huling respeto nila sa Hari ng Komedya. At pero humihiling din sila na mabigyan din sila ng private time para makapagluksa. Mel. Maraming salamat sa iyo, Lay Alves.